At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang mga video. Lalaman ng napakaraming hayop. Dahil sa bilang nito ay marami rin ang bago sa ating paningin. Kaya mula sa uwak na nakatayo gamit ang pakpak, hanggang sa nilalang na may kalahating tao at kalahating baboy, ay pag-uusapan natin ang mga bihirang bagay na nakuna ng kamera. At kung handa ka nang malaman ng mga ito, ay simulan na natin. Uwak. Ang mga uwak ay maitim at karaniwang uri ng ibon. Ngunit, ano ang masasabi mo kapag makikita mo ang isang uwak na nakatayo ng parang may mga paa? Ito ay kuha mula sa Japan. Ang mga tao ay nalito noong mag-viral ang video sa internet. Dahil bakit parang nakatayo ang uwak? Ayon sa iba na baka ito ay isang hybrid na ibon. Ngunit ayon naman sa mga eksperto na ito ay karaniwang uwak lamang na may malaking tuba at nakatayo ng kakaibang postura gamit ang kanyang ng zombie fish. May isang uri ng catfish na kapag bubuhusan ng tubig ay muli itong mabubuhay. Kapag nilalagyan ng tubig ang kanilang bibig ay muli silang makakahinga. Ito ay isang kakaibang uri ng catfish na tinatawag bilang pleko. Ang species ng mga isda na nagkaroon ng abilidad na mag-hibernate. Ibig sabihin ay kaya nilang mabuhay sa ilalim ng tuyong lupa na wala na kahit konting tubig at pagkain. Tinatawag silang zombie fish dahil para silang patay na isda kapag walang tubig. Ngunit kung bubuhusan ay saka pa lamang manunumbadik ang sigla ng kanilang ng leaf insect. Pangalan pa lang ay alam mo na ang insektong ito ay hango sa itsura ng isang dahon. Ito ay ang nakakamanghang abilidad ng mga leaf insect na kung saan ay ginagaya nila ang hugis at itsura ng isang dahon, lalo na rin ang texture nito upang hindi madaling makita ng mga ilang kakaibang insekto. Minsan ay natatakot rin tayo sa mga maliliit na nilalang. At ganito na mismo ang nangyari sa isang residente ng Bali noong maaktuhan niya ang kakaibang nilalang na nakasabit sa kisame. Ang kakaibang nilalang ay may pakpak na may maraming buntot na may kasamang balahibo nito na siya namang ikinagulat ng mga tao. Ngunit napagtanto na ang kakaibang insekto ay nabibilang pala sa species na mga moth na mula sa pamilya na mga paruri ng dragon chicken. Ang mga manok na to ay nagtataglay na mga naglalakihang paa. Kilala ang mga manok na ito sa kwalidad ng kanilang karne at madalas matatagpuan sa bansang Vietnam na kung saan ay marami sa mga residente dito ang nagluluto ng ganitong uri ng manok, lalo na sa mga espesyal na okasyon. Ang nakakamangha pa sa manok na ito ay tumitimbang ang bawat isa ng 15 pounds. Ito rin ang dahilan kung bakit napakademand ng ganitong uri ng manok sa iba't ibang bansa. Rin ang caterpillar. Ang footage na ito ay kuha sa kagubatan ng South Africa. Nabigla at natakot ang taong kumuha ng video habang pinagmamasdan ang mga caterpillar. Sila ang mga bagong pisa na mga caterpillar habang nakabuntot ang bawat isa upang maghanap ng makakain na kung saan ay umaabot pa ng ilang metro ang haba ng pagong. Ang video nito ay kuha sa Catalan Beach ng Spain. Nagulat ang maraming tao dahil sa laki ng pagong. Dahil ito ang pinakaunang beses na makakita sila ng napakalaking pagong. Umaabot ito ng 2 metro ang haba at tumitimbang ng 440 pounds. Napakabigat na kung saan ay kailangan pang gumamit ng excavator upang buhatin ang pagong mula sa dalampasigan. Ito ay isang leatherback sea turtle, ang pinakamalaking dahil ng pagong sa buong mundo. Datan ay ang tahanan ng napakaraming kakaibang nilalang. At isa na dito ang tinatawag na comb jelly, ang kakaibang uri ng jellyfish na kayang maglabas ng liwanag mula sa kanyang katawan. Kahit na may iba't ibang abilidad ang mga hayop, ay iba pa rin ang kaugalian ng hayop na to, sapagkat makikita lamang sila sa mga dalampasigan at nagbibigay ng napakagandang liwanag at tanawin sa mga tao, lalo na't maglalakad tuwing gabi. Madalas makikita ang mga comb jelly sa mga dalampasigan ng Florida. Buhok. Karaniwan na sa atin ang mga gagamba. Sila mga hayop na humahabi ng sapot. Ngunit laking gulat ng lalaking ito noong mamataan niya ang grupo ng mga gagamba na nagtitipon na parang buhok. Noong sinubukan nitong hawakan ay nagsitakbuhan ang mga gagamba. Buwang video mula sa Mexico na siyang nakakamanghang tingnan lalo na't meron silang abilidad
na mag-camouflage upang hindi madaling makita ng mga predator. Subalit ayon naman sa pag-aaral ng mga eksperto na sila ay malapit na kamag-anak ng mga gagamba na tinatawag bilang daddy long legs. Ang mga hayop na gising tuwing gabi at natutulog naman tuwing frozen frogs. Ang mga palaka ay karaniwang hayop na may mahabang buhay, kayang mag-regenerate at kayang makaligtas sa mga mahirap na kondisyon. Lalo na ang palakang ito na kung saan ay kaya nilang mabuhay kahit na maninigas sa yelo. Ang kanilang katawan ng napakahabang panahon. Ang species na ito ay tinatawag na Alaskan wood frogs na siyang nananatiling matigas sa loob ng 7 buwan ng taglamig. Ang prosesong ito ay tinatawag na hibernation na kung saan ay hindi sila kumakain at kusang pinapabagal ang daloy ng blood pressure habang natutulog ng napakatagal. Kapag matatapos na ang taglamig ay saka pa lamang silang magigising at babalik sa kanilang flying lemur. Ang mga flying lemur ay isang uri ng mammal na natibo sa Southeast Asia. Ang pinakamalapit nilang kamag-anak ay mga primates, kaya nabigla ng laki nito noong makuna ng video ang isang lemur na bumagsak mula sa punong kahoy. Ang lemur ay tinatayang umaabot ng 35 cm, may malapad na pangangatawan at kayang magpapaharuro sa hangin sa pamamagitan ng kanilang pakpak sa tagilirang bahagi at narito rin ang kalahating tao at kalahating baboy. Ang mga residente ay nagulat nang manganak ang kanilang kambing. Ang kanyang supling ay parang kombinasyon ng baboy at tao. Tama ka sa narinig mo. Ang supling ng kambing ay kahawig ng baboy at tao. Nangyari ito sa maliit na nayo ng Pilipinas. Ito ay nilalang na walang balahibo na parang isang mutant na hayop. May kulay puti at makikinis na balat. Ayon naman sa mga eksperto, ay naging sanhi ito ng abnormalities sa kakaibang nilalang. Ang maliit na parang uod ay natunan sa Australia na siyang nagpalito sa isipan ng mga tao. Ito ay may parang sanga na katawan na nakatayo at may habang 2 pulgada. Ngunit ayon naman sa pag-aaral ng mga scientists, ang nilalang ay isang uri ng caterpillar na nakatayo sa Cyclops shark. May isang pating ang pinanganak na albino at ang nakakagulat ay isa lamang ang kanyang mata. Sa kabila ng mga balita na may maraming Cyclops shark ang dumadagsa sa mga dalampasigan ng Mexico. Kagaya na lamang ito, ang 22 pulgadang haba na pating ay naaktuhan ng mga biologists na nakahandusay sa baybayin. Agad naman itong pinasuri ng mga eksperto at ayon dito nadulot ng genetic mutation. Kaya nagkaroon ito ng isang giant eel. Ang mga eel ay karaniwang pumaabot ng 2 talampakan ng haba na madalas ginagawang pain sa pangingisda. Subalit laking gulat ng lalaking ito noong maaktuhan ng napaglaking eel na dumagsa sa dalampasigan. Ito ay umaabot ng 4 na talampakan ng haba. Sa kabila nito, alam mo ba na madalas namumuhay ang mga eel sa mga batis at lawa? Ngunit ang makahuli ng ganito kalaking eel sa dalampasigan ay napito rin ng frilled neck lizard. Ang mga frilled neck lizard ay isang mabangis na uri ng butiki na naninirahan sa Australia. Ang hayop na may kakaibang defense mechanism na kusang bumubuka ang egg kapag nakakaramdam ng mutated growth. Ang mga tao sa India ay nagulat noong makita ang kakaibang kambing na pinanganak na may deformity sa kanyang katawan. Ang batang kambing ay may 2 malalaking mata sa kalagitnaan ng kanyang mukha, habang parang namamaga naman ang ibaba ng kanyang mukha. Dahil dito ay pinagkakaguluhan ito ng mga tao. Ayon naman sa pag-aaral ng mga veterinarian ay nangyayari ang ganitong bagay dahil sa giant whale. Habang nagmamasid ang iilan sa malapit na dalampasigan ng Chile, ay naging gulat nila noong maaktuhan ang dambuhalang balyena na nakahandusay. Tinatayan nito ay umaabot ng 30 metro ang haba, malapit ng malanta ang katawan ng balyena. Dahil dito ay agad tumawag ng tulong ang mga tao para hilain ang napakalaking balyena. Umaabot pa sila ng 8 oras bago tuluyang makuha ang balyena. Pinagkakaguluhan naman ito ng maraming tao dahil papaano napadpad ang balyena sa dalampasigang ito. Ikaw, handa ka na bang malaman ito? Kaya, number 10, Kumakivi. Sa unang tingin ay siguradong magugulat at mamamangha ka sa 2 batong ito sa bansang Finland sa Europa na tinatawag na Kumakivi, kung saan
Kapansin-pansin na tila ba nagbabalancing ang bato nito sa itaas dahil makikita na para bang mahuhulog o matutumba ito. Ang salitang kumakibi ay may ibig sabihin na kakaibang bato at tugma ang pangalan na ito para sa dalawang bato na ito. Wala pang tawang nagtangkang tumulak o gumalaw sa nakakamanghang kumakibi dahil sa takot na baka masira nila ang bato nito. Ang mga bato ay sinasabing naging ganito na simula pa noong Ice Age, kaya matagal na palang nagbabalance ang bato na ito. Sobrang kakaiba at hindi kapanipaniwala ang batong kumakibi. Number 9. Kakaibang UFO. Maniniwala ka ba na mayroong nakuhanan sa kalamitan sa syudad ng Glasgow sa bansang Scotland ng United Kingdom kung saan posibleng patunay ito na totoo ang mga alien? Ang kakaibang bagay ay sinasabing isang UFO na lumilipad sa kalamitan na agad nakuhanan ng isang babae malapit sa kanyang apartment. Kapansin-pansin ang kakaibang hugis ng bagay na ito. Ayon sa ilang residente ng syudad, nakita rin daw nila ang UFO na ito sa kaparehong araw kung saan may namataan sila na lumilipad kasabay ng UFO na ito sa kalamitan ng kanilang lugar. Ang video na ito ay patunay lamang na sa lahat ng panig ng ating mundo ay posibleng mayroong mga alien. Number 8. Alien. Kung hindi ka naniniwala na mayroong alien na namataan sa Europa, ay dapat mong mapanood ang nakuha ng video na ito sa bansang Russia, kung saan makikita ang kakaibang nilalang na namatay at nanigas sa ilalim ng niebe malapit sa rehiyon ng Siberia. Makikita na ang bugis ng nilalang ay ang kadalasang ipinapakita sa mga telebisyon. Mayroon itong malaking ulo, payat at maliit na pangangatawan at malalaking mga mata. Ayon sa mga eksperto, hindi raw dapat pag-isipan na alien na agad ang nilalang na ito dahil posibleng naaagas lamang na bangkay ng hayop ang nakuhanan sa video. Dahil wala nang kahit na anong balita mula sa nag-upload ng video, hindi pa rin natutukoy kung totoong alien nga ba ang nilalang sa video ito. Number 7. Kugelmugel. Alam mo ba na may tinaguriang micronation sa bansang Austria na kung saan pinagpipilitan nito na isa siyang ganap na bansa? Ang lugar ay ang Kugelmugel na matatagpuan sa syudad ng Vienna na kapital ng bansang Austria. Kapansin-pansin ang hugis nitong bilog. Ang Kugelmugel ay ginawa para maging tirahan ng maraming tao at sadyang nakakagulat ang pagkahugis bilog nito. Ayon kay Edwin Littberger na gumawa at nagdisenyo ng Kugelmugel ay mas naaayon sa kalikasan ang hugis na bilog. Kaya mas mainam na gawin sa ganitong hugis ang mga tahanan. Ngunit hindi sumang-ayon ang karamihan sa mga tao dahil mahirap maglakad at maglagay ng gamit sa bilog na bahay. Ang micronation na Kugelmugel ay hindi bukas sa publiko. Ngunit tinuturing pa rin itong historical attraction at kadalasang binibisita ng maraming mga tao para tingnan at pag-aralan. Number 6. Silent People. Kung mapagpad ka sa bansang Finland, panigurado hindi mo gugustuhin bisitahin sa gabi ang lugar na ito, kung saan matatagpuan ang tinaguriang Silent People. Sila ay parang scarecrow na nakalagay sa malawak na kapatagan para makita ng mga sasakyang dumadaan sa kalsada. Ang populasyon ng mga Silent People ay umaabot na sa lagpas 1,000. Ngunit kahit sobrang sikat na ng mga ito, ay hindi pa rin matukoy kung ano ang rason kung bakit sila ginawa at nilagay sa lugar. Dahil ang may likha sa kanila ay nananatiling tahimik tungkol sa katanungan na ito. Kaya hanggang sa kasalukuyan ay may haka-haka at teorya lamang na naiisip ang publiko tungkol sa dahilan kung bakit ginawa ang Silent People. Number 5. Isla ng Ulap. Alam mo ba na merong isla sa Europa na sa sobrang kakaiba ay gumulat kahit pa sa mga eksperto? Ito ay ang Litla Demon na isa sa 18 isla ng Faroe. Sa kanilang lahat, ang isla lamang ito ang natatanging hindi pinamamahayan ng kahit na ano. Ang pinakakakaiba sa isla ay palaging pagkakaroon ito ng ulap sa kanyang tuktok. Ang ulap sa tuktok ng Litla Demon ay ang lenticular clouds na nabubuo dahil sa hangin na pumapalibot sa bundok. Dahil hindi gumagalaw ang ganitong uri ng ulap, nananatili lang ito sa tuktok ng isla. Kaya kung makikita mo ang isla ng Litla Demon, halos imposible mong makita ang tuktok nito na walang nakapalibot na ulap. Number 4. Mata ng Diyos. Kung sakali man mapadpad ka sa bansang Bulgaria, paniguradong hindi mo gugustuhin makaligtaan ang magbisita sa Prohodna Cave o mas kilala sa tawag na Mata ng Diyos.
Mayroong 2 butas sa itaas ng kuweba na kapag pinasok ng liwanag ng araw ay nagbibigay ng maaliwalas na ilaw na nagbibigay liwanag sa loob ng kuweba. Mukha talagang mata ang 2 butas na ito sa pahod na cave. Sa tuwing umuulan ay aakalain mong umiiyak ang mata. Ang mata ng Diyos ay kilala din minsan na mata ng demonyo sa tuwing merong bagyo. Dahil makikita din dito ang pagkidlat na nagbibigay ng takot sa maraming mga tao. Number 3. Gripo na puno. Mayroong puno sa bansang Montenegro na tila ba naging gripo na. Ang puno ay isang berberry tree at sinasabing naging gripo na ito 25 taon na ang nakakaraan. Dahil sa tagal na panahon na pagkakatayo nito, umaabot na sa 150 taon at nagkaroon ng butas sa katawan nito. At sa tuwing umuulan ay naiipon at naiimbak ang tubig sa loob ng puno na naging dahilan para umagos ito na parang gripo. Dahil sa mayroong bati sa kinatatayuan ng puno, sa tuwing nagkakaroon ng sobrang tubig sa panahon ng tag-ulan, ay umaagos ang tubig mula sa puno at napagkakamalan itong fountain. Number 2. Isla ng mga mangkukulam. Alam mo ba na merong isla sa bansang Sweden na parehong nakakamangha at sobrang nakakatakot bisitahin? Ang lugar na ito ay ang isla ng mga mangkukulam kung saan matatagpuan ang ilan sa mga sinaunang kuweba na parang maze na napapaligiran ng mga maliliit na mga bato at pinagbabawalan ang pagtanggal ng kahit na isa sa mga ito dahil sinasabi na mamalasin ang gugulo dito. Ayon sa mga residente, noong unang panahon, ang isla ay lugar para magtipon-tipon ang mga mangkukulam at sumama sa demonyo. Kaya maraming nagsasabi na maraming masasamang elemento sa lugar. Ngunit kahit sobrang nakakapangilabot ang kasaysayan ng lugar na ito, ay hindi pa rin may pagkakailan na sobrang ganda ng isla. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit marami pa rin mga turista ang bumibisita sa lugar. 10 pinakamalaking nilalang na nakunan gamit ang kamera. Sa ating malawak at misteryosong mundo ay hindi may kakaila na napakarami pang mga bagay at nilalang ang hindi pa talaga natin tuluyang natutuklasan at lubos na nauunawaan. Mula sa kailaliman ng karagatan hanggang sa pinakamalaking huri ng manok ay may mga nilalang na mas malaki pa kaysa sa inaakala natin. At salamat sa technology ay nakuha na natin ng litrato ang ilan sa mga kaangahangang nilalang na ito. At ngayon nga ay sama-sama nating pag-usapan ang 10 pinakamalaking nilalang na nakuhanan gamit ang camera. Number 10. Giant Pacific Octopus. Ang Giant Pacific Octopus ay ang pinakamalaki at pinakamatagal mabuhay na uri ng octopus na may kabuuang sukat na 30 talampatan. Ang mga higanteng nilalang na ito may tinitimbang ng higit sa 600 pounds pero ang pinakatanga sa kanila ay ang kanilang kakayahan na gamitin ang kanilang special na pigment cells sa kanilang balat para magpalit ng kulay at texture para sila ay makapag-blend sa dahon, mga halaman at mga bato. Ang kanilang adaptation na ito ay ginagamit nila para magtago sa kapaligiran at makaiwas sa mga panganib. Pero alam mo ba na matapos nilang mangitlog, sila ay namamatay at paborito nilang kainin ang iba't ibang uri ng isda, crustaceans at iba pang mga invertebrates. Number 9. Goliath Grouper. Ang Goliath Grouper ay isa sa pinakamalaking uri ng grouper na matatagpuan sa Atlantic Ocean, partikular sa mga karagatan ng Florida, Caribbean at iba pang tropical region sa Atlantic at may bigat na 800 pounds at humigit kumulang 8 feet ang haba. Bagaman malalaki sila at maaaring magdulot ng takot dahil sa kanilang laki, sila ay mababait na nilalang. Pero sa maniwala ka o hindi, ay may kakayahan silang gawing hapunan ng isang tao. Ang Goliath Grouper ay kulay kape na may makapal na tuldok na madalas na tumutulong sa kanila na mag-blend sa kapaligiran. Number 8. Brahma Chicken. Ang Brahma Chicken ay malalaking uri ng manok na may kakaibang anyo at kulay. Sila ay nakilala dahil sa kanilang malalaking sukat at mahabang balahibo. Karaniwang may taas na aabot sa 60 to 75 centimeters at maaaring tumaba ng 13 to 18 pounds para sa mga inahin at 18 to 26 pounds para sa mga tanda. Ang Brahma Chicken ay nagmula sa India at dinala sa US noong unang bahagi ng ika-19 na siglo at mula doon ay naging popular na uri ng manok sa iba't ibang bansa. Ito rin ay itinuturing na isa sa mga paboritong uri ng manok para sa mga nag-aalaga dahil sa kanilang magandang pag-uugali, subalit kailangan nila ng sapat na espasyo at kaukulang pag-aalaga para magkaroon ng maayos na kalagayan at produksyon ng itlog. Number 7. Giant Oarfish. Ang giant oarfish ay may habang 110 talampakan at madalas itong mapagkamalan bilang isang sea serpent dahil sa napakalaking sukat nito.
Karaniwan itong matatagpuan sa kailaliman ng dagat pero kung minsan sila ay tumatambay malapit sa mga baybayin. Sa Japan, pinaniniwalaang ito ay isang sugo o mensahero ng hari ng mga dragon at ang pagkakaroon nito sa malalim na tubig ay isang babala ng paparating na lindol o tsunami. Ang mga oarfish ay naging bantog dahil sa kanilang espesyal na anyo at pagiging misteryoso kung kaya't ang ilang mga kulturang katutubo ay nagbibigay ng mga haka-haka at interpretasyon sa kanila. Number 6. Lion's Mane Jellyfish. Ang Lion's Mane Jellyfish ay isa sa pinakamalalaking uri ng jellyfish at nakuha nilang kanilang pangalan mula sa tentacles nito na tila buhok ng isang leon. Sila ay matatagpuan sa malalamig na karagatan sa Northern Hemisphere tulad ng Arctic Ocean, Baltic Sea at mga karagatan sa paligid ng Northern America at Southern Europe. Ang kanilang tentacles ay maabot ng ilang metro at ang pinakamahaba ay nasa 36 na metro at ang kanilang sting ay pwedeng magdulot ng panganib sa mga tao, lalo na sa mga sensitibo sa mga stings ng jellyfish. Karaniwan nilang kinakain ng mga maliliit na isda at sea creatures at tulad ng iba pang uri ng jellyfish, ang Lion's Mane Jellyfish ay hindi gaanong mabilis lumangoy. Number 5. Asian Giant Salamander. Ang Asian Giant Salamander ay isa sa pinakamalalaking uri ng salamander na matatagpuan sa Asia, karaniwan sa mga ilog, sapa at mga freshwater ecosystem sa mga bansa tulad ng China, Japan at iba pang mga bansa sa Asia. Ang Asian Giant Salamander ay may sukat na aabot sa 1.8 meters ang haba at bigat na 65 kilograms. Sila ay may mahabang katawan na hugis kahon, malapad na ulo, malalaking mata at maraming wrinkles sa balat. Mabagal din silang gumalaw at karaniwang nakatago sa ilalim ng mga bato at kahoy sa ilalim ng tubig, pero magaling silang manghuli ng maliliit na isda, crayfish at iba pang mga hayop na nakatira sa tubig. Alam mo ba na sa ilang kultura sa Asia, sila ay kinakatawan bilang simbolo ng swerte at katatagan? Number 4. Tibetan Mastiff. Ang Tibetan Mastiff ay galing sa mga rehiyon ng Himalayas at Tibet. Sila ay isa sa pinakamatandang lahi ng aso na may mahabang kasaysayan sa rehiyong ito. Ang kanilang laki ay kadalasang umaabot sa pagitan ng 61 to 81 cm sa balikat at tumitimbang ng 45 to 72 kilograms. At dahil sa kanilang natural instinct sa pagbabantay, madalas silang ginagamit bilang mga guard dogs at sa mga alagang hayop, particular na sa mga kambing. At para mapanatili ang kanilang laki at lakas ay kinakailangan ng tamang pag-aalaga, tamang ehersisyo at tamang nutrisyon. Number 3. Colossal Squid. Ang colossal squid ay madalas na itinuturing bilang sailor's worst nightmare na may iba't ibang pangalan tulad ng kraken at itinuturing bilang pinakamalaking boneless creature. Ito ay natagpuan ng isang grupo ng mangingisda noong 2017 at tinawag na colossal squid na tumimbang ng 1,091 pounds at ngayon ay matatagpuan na lang sa isang museo sa Wellington, New Zealand. Karaniwang matatagpuan ang colossal squid sa malalalim na bahagi ng karagatan, kadalasang nasa mga lugar na may malalim at malamig na tubig tulad ng karagatang Antartiko. Ang colossal squid ay patuloy na pinag-aaralan ng mga siyentipiko upang mas mapalalim pa ang kanilang kaalaman tungkol sa kalikasan at pamumuhay ng isa sa pinakadakilang nilalang sa karagatan. Number 2. Giant Leatherback Sea Turtle. Ang leatherback sea turtle ay isang uri ng pawikan na bantog sa kanyang napakalaking sukat na aabot ng 2 to 3 meters na tumitimbang na hanggang 900 kilogramo. Kaya naman itinuturing sila bilang ang pinakamalaking pawikan sa buong mundo. Favorite nilang kainin ng mga maliliit na hayop sa karagatan tulad ng jellyfish, squid at iba pang maliliit na invertebrates. Pero kaya rin nilang kumain ng malalaking invertebrates na karaniwang hindi kaya ng ibang pawikan. Sila ay pangunahing nakatira sa malalamig na karagatan ng buong mundo. Makikita sila sa mga lugar na malapit sa mga kontinente at kayang maglakbay ng mga libong milya sa pagitan ng mga lugar ng pangingitlog at kung saan sila madalas tumambay. Number 1. Biggest Goat. Ang malahiganteng kambing na ito ay may taas na 1.5 metro at timbang na halos 692 pounds ay napasama sa Guinness Book of World Records bilang pinakamalaking kambing sa buong mundo. Ang kasalukuyang record ay kinilala si Mostyn Moorcock bilang pinakamalaking kambing sa loob lamang ng 4 na taon matapos niyang masawi at siya ay pinanganak sa isang farm sa Mauston, Wisconsin at naging local celebrity sa kanilang nayon. At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang mga video.